Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Mating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, huwag mong bawiin sa amin ang iyong kagandahang loob na nagpapagindapat na kami maging iyong lingkod at nagdudulot sa amin ng iyong palagiang pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na Darius at dumalangin, alang-alang sa iyong karangalan. Huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Di mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal, kay Isaac na iyong lingkod, at kay Israel na iyong binabanal. Ipinangako mong pararamihin ang kanilang lahi gaya ng mga bituin sa langit at ng buhanginan sa tabing dagat. Subalit ngayon, Panginoon, kami ay naging pinakamaliit na bansa dahil sa aming mga kasalanan. Kami ang pinakaaba ngayon sa sanlibutan. Wala kaming hari, mga propeta o mga tagapanguna ngayon. Walang timplong mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumapit kami sa iyo. Ngayon nabagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin mo na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin bilang handog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin, yamang ikaw ay maamo at mapagkalinga. Kahabagan mo kami at sakluluhan. Muli mong iparanas sa amin ang iyong kahangahangang pagliligtas at sa gayoy muling nakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mo tugunan ang ating pong itutugon? Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ulitin po natin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo ay ituro mo, O Diyos. Ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo poon ang katotohanan.
tagapagligtas ko na inaasahan. Tugon. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon, gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihan noon pa'y nahayag. Pagkat pag-ibig mo hindi nagmamaliw. Ako sana poon ay aalalahanin. Tugon. Poon iyong gunitain pag-ibig mo sa amin. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Tugon. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Sitayo. Uy, aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Magsisi tayong mataos. Halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo tumulog, manumbalik, Diyos. Wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa-lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes at tayo ay nasa 3 linggo ng 40 araw na paghahanda. Uli ang paalala sa atin, pagbalik loob sa Diyos, humingi ng tawad sa ating mga kasalanan upang talagang lubusan nating
maihanda ang ating sarili sa ating pong pagdiriwang ng paggunita, ng pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Isang mahalagang bagay muli, no, ang ating kailangan masuri, kailangan mapagnilayan sa araw na ito. Gaano ba kahirap sa atin ang magpatawad? Ito yung isang bagay, no, kapag pinag-uusapan, napakahirap, no, na magbigay ng pagpapatawad. Lalo na kapag paulit-ulit na gumagawa ng masama o ginagawan ka ng masama. Pero balikan natin ulit, no? Bakit nga ba hindi natin mapatawad ang isang tao o maraming tao? Tingin niyo, bakit hindi tayo makapagpatawad? Malalim ang sugat, malalim ang ginawa. Ano yung dahilan? Bakit? Sana po masagot ninyo. Bakit hirap tayong magpatawad? At kadalasan, kung katulad ni Pedro, yung tanong niya na ilang beses ko bang patatawarin? Yung paulit-ulit o na nagkakasala sa akin. Yun yung kanyang tanong eh. Ilang beses kong patatawarin ang taong nagkakasala sa akin. Ano po ba? Sa akin. Kailangan tingnan niya. Minsan kasi, nagagalit tayo sa mga tao. Kahit hindi naman tayo involved, galit na galit tayo, no? Kahit hindi naman tayo kasali, kahit hindi naman tayo yung ginawan, pwedeng yung anak mo, o pwedeng yung kapitbahay, kaibigan mo, pero nakikidamay ka dun sa galit. At ayaw mo rin patawarin. Pero ngayon, sinasagot na Jesus, yung tanong, sana, tumanay tanong natin, kasi minsan tinutulukan na natin, di ba? No? Kapag nagkasala ang isang tao, habang buhay na walang kapatawaran. Ganun ba yung nais ng Diyos na ituro sa atin at matutunan natin? Kasi sabi niya, para bang Pedro, huwag kang magdesisyon para sa akin. Kasi sabi niya, no, ilang beses kong patatawarin, ito po ba? Yung tanong niya ay may kaakibat na rin na sagot na gusto niyang sang-ayunan ni Jesus. Na parang sabihin na, tama na ba tama yung ginagawa ko? 7 na yan, ha? So may limit. Kung tutuusin, simula bata hanggang ngayon, ang dami natin nagagawang mali. Nagagawa tayong kasalanan sa magulang, pero paulit-ulit tayong pinapatawad ng magulang. Ngayon nga, bakit nga ba ang hirap natin ibigay yung pagpapatawad? Ulitin ko po ulit para mas maging malinaw. No? Kapag lumapit, humingi ng tawad, patawarin. Paano mo patatawarin kung hindi nga lumalapit? Paano mo patatawarin? Paano mo ibibigay yung pagpapatawad? Di nga nagsasalita. So yung usapin kailangan maging malinaw muna. Pag nag-approach, kapag lumapit, kapag sabihan nagmakaawa, patawarin. Yun ang sinasabi sa atin. Dahil kung tayo nga, no, sa halimbawa na ibinigay niya na kwento, tayo ay unang pinatawad. Tayo na nagkakasala sa Diyos ay pinatatawad niya ng paulit-ulit, walang bilang. Kasi para sa Diyos, kapag pinatawad ka na ngayon, back to zero. Wala nang babalikan na, no isang linggo ginawa mo yan, nung isang taong ginawa mo na naman yan. Tayo lang naman yung pilit na nagbibilang. 1, 2, 3, 4. Hindi pa talaga tayo napapatawad hanggat natin kinakalimutan yung ginawa sa. Kaya bibilang tayo. Pangatlo na yan, pang-apat na yan. Paano mabuti? Kaya na mabuti dahil kung hindi tayo magpapatawad, sakali lang, hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawa. Dali natin to sa hukay, saan natin to pagbabayaran? Sa purgatorio tayo magtatagal
hanggang mabayaran natin ating na po, tuman lang magpantay ang mga paa natin bago tayo ilibing sa hukay. Sana po ay talagang maibigay natin, maalis natin sa ating pagkatao itong bagay na ito na hindi pagpapatay. Ito sana yung maging pinakamagandang regalo mo sa iyong sarili. Ang humingi ng tawad at magpatawad, lalo tigit ang patawarin din tayo ng Diyos. Amen? Manalangin tayo sa Diyos upang tayo, ang kanyang bayang nakaranas ng kanyang pagpapatawad, ay maghatid ng kagalakan ng pagkakasundo sa mundo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahang pinalaya ng dugo. Naway mamuhay sa pagkakasundo at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahang Kristiyano, naway mapagsama sa ilalim ng ebang pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga mag-asawa, naway matutong magpatay at umunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ating lahat nawang matutukan ang habag ni Jesus upang tayo ay makapagpatawad sa isa't isa mula sa puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng kapayapaan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama ang mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, mga kaluluwa at ang lahat ng mga panalangin ng mga nanonood sa online. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ang aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabana. Buksan ang aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ng aming mga alay upang kami kalugdan mo at ganap na kasihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon.
Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng Ama namin, kalwalhatian Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Hosana sa Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama naming banal, ikaw ang bukal ang tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga Sumasalangit alagad ka. at sinabi, Sambahin ang ngalan mo. Mapasa tanggapin amin ang ninyong lahat kaharian ito mo. at kanin ito Sundin ang ang aking loob mo katawan dito sa lupa na ihahandog para nang para sa sa langit. inyo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kaya At hindi huwag naman mo nung kaming matapos ang ipahintulot sa hapunan, tukso hinawakan at niya ang iadya mo kalis, kami muli sa lahat kaniyang ng masama. pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin,
Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsinuhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pamalagiin nawa kaming buhay ng pagsasalo namin sa banal na pakikinabang at dulutan nawa kami nito ng iyong kapatawaran at patatagin nawa kami sa tapat na pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo At rin. pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga. Magandang